Yo, kamusta kayo mga friends? Kumalulupet. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Unang-una, ako'y nagpapaumanhin at ako'y matagal na hindi nakapag-upload. Inaayos ko kasi yung mic ko. Ayaw kasi gumana. Bumili pa ulit ako ng adaptor. Ayaw ba naman gumana ng mic ko eh. Yun. Ewan ko kung ayos na. Sana ayos na. Sawari ko na may ayos na. Ano nga pag-uusapan natin ngayon? Yun, remap. Shoutout nga pala kay Boss Kin Mo Pera. Yan. Siya kasi yung nagsuggest niyan ng content na yan. Remap. Usapang remap. Maganda ba talaga magpa-remap? O kailangan ba talaga magpa-remap? O hindi ba maganda magpa-remap? O hindi ba kailangan magpa-remap? Sa aking research, natuklasan ko na ang pagre-remap ay ang pagtotono ng ating hangin at gasolina at ignition timing ng ating motor. Tuwing kailan ba tayo dapat nagpapa-remap? Unang-una, pag nagpalit tayo ng pipe. Pangalawa, nagpalit tayo ng ignition coil at spark plug. Pangatlo, nagpalit tayo ng pyesa internally o kaya naman ay nagpalit tayo ng block. Internally means sa head, kasama na si sigunyal. Pero sa mga clutch hindi naman. Necessary ba talaga magpa-remap pag nagpalit ka ng ganyan? Oo, recommended. Kasi hindi gaganda ang takbo ng motor mo kapag hindi ka nagpa-remap, kapag nagpalit ka ng mga ganong pyesa. Pero syempre, mas recommended pa rin na gumamit ka ng programmable ECU kaysa magpa-remap ka. Kasi pag naisipan mo na ibalik ang motor mo sa stock, ay may reserba kang stock ECU. Hindi ka mangangamba or hindi ka ulit magpapatono kasi mahirap yung ganyan. Gagastos ka ng gagastos sa pagtotono kung wala kang stock ECU. Kaya mas maganda bumili ka ng programmable ECU, tapos yun ang ipa-tune mo kapag nagpalit ka ng pipe, kapag nagpalit ka ng ignition coil at saka tag dito, spark plug. Pag nagkarga ka sa motor mo, nagpalit ka ng cams, mga ganyan. Bumili ka na lang ng racing ECU o kaya naman ay anong tawag doon? Programmable ECU. Yun na lang yung ano mo, yun na lang yung gawin mo. Eh ikaw, nagpalit ka ng pipe, bakit di ka nagpaparemap? Yun na nga po yung dahilan ko kaya hindi ako makapagparemap. Ayaw kong galawin yung stock config nitong ECU ko kasi once na nagka-problema yan, mahirap nang ibalik. Tapos bibili ka ulit ng bagong ECU, eh di parang gayon din. Para ka rin bumili ng bagong ECU, sira pa yung stock mo, diga? Kaya ayaw ko pa magpa-remap kasi nag-iipon pa ako pambili na racing ECU o kaya ay programmable ECU, maalin man dun sa dalawa. Ano naman nangyayari kapag ka nagpalit ka ng pipe tapos hindi ka nagpa-remap o nagpa-ECU, nagpa-program ng ECU? Yun nga, hindi magiging tugma yung mixture ng air at saka fuel. Mas madami yung hangin na papasok sa combustion chamber nyo, mas mainit yung sunog, tapos mas maglilin yung reading ng inyong spark plug. Paano ba paglin? Yung medyo kalakalawang, yun yung itsura, yung medyo kalakalawang na medyo maputi. Kasi dapat ang itsura ng ating spark plug yung medyo medyo makarbon, yung maitim-itim ng kaunti, parang ganun. So mangyayari yun nga, magiging lean ang mixture ng ating air and fuel. So mangyayari dyan, kataas-taasan, mamamali ang ating motor kasi hindi naman dapat ganun yung yung itsura ng ating spark plug.
o yung mixture ng motor natin. Ano yung isang remedyo kung hindi nyo pa kaya magpa-remap o bumili ng ECU, ano yung remedyo para hindi masyado maapektuhan yung makina natin? So isang remedyo is malaking radiator. Papadinig ko sa inyo ang tunog ng aking makina. Ipapadinig ko lang naman sa inyo, may kalakalansing yan kasi hindi ako nagpa-remap. At kung ayaw nyo magaya sa akin, magpa-remap kayo, pakinggan nyo mabuti. Basta may kumakalansing dyan. Yo mga friends, yun yung mga insight ko about sa pagpaparemap. Mas recommended talaga siya magparemap kayo mga friends. Kung stock ang inyong motor, kaya yun, stock yung tambutso, stock lahat, okay lang din magparemap. Pero kung gusto nyo palabasin yung potential nya, yung tunay na kanyang power, kahit stock lang ang inyong motor at gusto nyo palabasin ang tunay na kapangyarihan ng inyong motor, pwede rin naman kayo magpa-remap. Babaguhin niya yung ano mo, yung stock configuration mo, ganun din. Gusto mo lang palakasin ng konti motor mo, dagdag horsepower, yun, remap din boss. Ang mangyayari kasi kapag hindi kayo nagpa-remap mga friends talaga, kasi nagpalit kayo ng mga parts na makakaapekto sa AFR ng ating motor, yun nga, madaling mawe-wear and tear ang ating makina. Kaya kailangan nyo talaga magpa-remap kapag may mga ganyan kayong ginawa sa motor. Yun lang natutunan ko sa research ko. At maraming salamat din sa pag-suggest ng content, kasi may natutunan naman akong bago. At sana nakapag-ano rin ako sa inyo, nakapagpasa rin ako ng knowledge and opinion about sa usaping ito. At kung may gusto pa kayong pag-usapan natin na mga bagay-bagay, mag-comment lang ulit kayo dito. At kapag kaya kong sagutin, dahil bibigyan natin ng isang matinding content. Gusto nyo pag-usapan NCAP kahit taga dito ako sa probinsya? Gusto nyo ba? Comment nyo lang dyan kung gusto nyo. So yun lang muna mga friends sa ngayon. Bawi na lang ulit tayo sa susunod na content natin. Nga pala mga friends, sa mga taga Batangas dyan na naka street GP, baka gusto nyo mag-attend ng official eyeball sa linggo, andun kami, Scammers Boys, andun kami. O siguro kahit hindi taga Batangas, pumunta kayo dito sa Balayan Macdo ang venue, alas 4 ng hapon hanggang alas 7. Tambike lang yun, tambike. Hindi ko alam kung iba-vlog ko yun o kakahiya kasi mag-vlog kapag gano'n, mga EV. Hindi ako masyado nagba-vlog pagka mga tambay dami na namin tambay na Scammers Boys, hindi pa ako nakakapag-vlog kahit isa. So yun lang muna mga friends, maraming salamat, especially kay Boss Kin Mopera na nag-suggest nitong ating content. Ayun, sana nagustuhan nyo tong video na to, at sana ay mag-subscribe na din kayo kung nagustuhan nyo, So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.